Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, grabe to, nabulabog ang Kongreso. Senator Bato nagwala na. Nako, akop na mutla. Yan mga karibin natin ang ating alamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. So ito nga mga kababayan, wag na po natin eto pa. Bago po natin simulang pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto, si Mayor Baste mga kababayan ay tinawag na trapo. Tama po kayo nang narinig. Tinawag po ng trapong politiko ng anak ni presidential advisor ni President Bongbong Marcos na si Enrile. Nako, eto mga kababayan, i-share ko po sa inyo Eto po, si Chief Hits Bastes Calamity Politics. Yan. Manila Times po ito mga kababayan. Ito po ang sinabi. Cagayan Economic Zone Authority Administrator and CEO Katrina Ponce Enrile. Anak po ito ni Juan Ponce Enrile mga kababayan. On Monday, called out Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte for engaging in calamity politics. Meron na palang ganyan ngayon, calamity politics Slamming him for donating his constituents' tax money even if his jurisdiction also face severe flood issues mga kababayan. So yan. Calamity politics pala yung ang tawag dyan, no? Kapag ang isang politiko ay tumutulong doon sa mga nasalanta ng calamity. Well, ang tawag po namin dyan ay bayanihan. For your information, Katrina Ponce Enrile. Ang tawag po ng mga tao dyan ay bayanihan po. Tumutulong po talaga ang iba't ibang di ba? Mga mayors, lalo na kung malapit lang sa inyo. Ang problema nga dito, kasi mismo yung Cagayan, no? Nasa Luzon, di ba mga kababayan? Baka napahiya lang kayo kasi kayo, wala sa isipan nyo ang tumulong. Kung di ang ano bang nasa isipan nyo, hindi ko rin alam mga kababayan. Pero eto po Eto po. Yan After pong lumabas itong balitang ito, talagang malilikot din ang utak ng ating mga kababayan. Na-research po, eto si High Society High, High Society High Enrile admits Jackie Katrina were drug addict in their youth mga kababayan. No, yan. Anong bata pa daw ay drug addict mga kababayan pala itong nag-aakusa. Kaya Baste Duterte na isang anong tawag niya, tinawag niyang calamity politics, no? Yung pagtulong daw sa mga nasalanta ng kalamidad ay calamity politics. Pero marami po ang nagsasabi or nagko-comment mga kababayan na mga taga Davao mismo, no? Na okay lang naman sa kanila kung gamitin yung tax nila para matulungan yung mga kababayan nating nasalanta. Pero bakit ikaw, dahil ba ang ama mo ay nasa administrasyon ngayon kaya tumitira ka rin? Or nakatira ka kaya tumitira ka ngayon? Alam nyo na pong sinasabi kong nakatira. Ito, admits Jackie Katrina were drug addicts in their youth, mga kababayan. Si Enrile po ang nag-admit niyan. Anong masasabi nyo mga karibin natin? Tumitira ba ito dahil nakatira? Or isa na rin itong attack dog, or isa ito sa kanilang, sa bagay mga kababayan, no? Lahat naman kasi ngayon ay gustong mapin down yung mga Duterte.
At marahil, isa ito. Ha? Pero ang hindi nila inaasahan na ito po ang matatagpuan ng taong bayan. O hindi para credible itong magsalita ito si ano. Kasi drug addict din pala mga kababayan, no? Mula po yan sa politiko eh. Yan, no? Politiko. O anong masasabi nyo dyan mga karibyo natin, ha? Puro na lang kasi sila ano eh. Konting galaw lang ng Duterte eh. Gusto nilang wag nang gumalaw ang Duterte, mga karibyo natin. Wag nang tumulong. We're in. Hindi po yan pwedeng gawin ng mga... Nasa ano na yan? Nasa dugunan ng mga Duterte ang tumulong. Dito nga lang sa Yolanda eh. Di ba? Nakitang-kita naman natin. Wala naman silang pakialam sa Tacloban. Bakit sila tumulong sa Tacloban? Di ba? Buti sana, okay lang sana yung sinasabi niyang calamity politics, mga kababayan, kung first time, no? First time na ginagawa ng mga Duterte ang tumulong doon sa mga nasalanta. But hindi po yun first time eh. Sa Yolanda, nasaksen din natin na tumulong sila. Ibig sabihin mga kababayan, walang bahid ng politika yung kanilang pagtulong. Ano bang mapapala nila? Doon naman siya mayor sa Davao, di ba? Bakit boboto ba yung taga Tacloban? Boboto ba yung taga Luzon sa Davao City para manalo si Mayor Basta? Hindi naman eh. Paano mo masasabing may politika pa rin? Kayo nga itong mga namumulitika ngayon eh. Halos lahat ng resources ng gobyerno ginagamit ninyo para sa mga Duterte, di ba? Well, yung mga karibin natin neto, pakinggan po natin Senator Bato de la Rosa. Ito na po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, good po si Congressman Acop at mga kapwa niya congressman. Dito po, kasi hindi na sanay itong mga ito na nakokontra. sanay na ano no, yung talagang parang mga diktador na. Kung anong gustong gawin, kung ano. Okay, sa sinabi po ni Senator Bato na ang mga patuloy, no, na nagdidiin sa dating Pangulong Duterte ay mga opportunistic at unprincipled. Yan po ang sinabi ni Senator Bato tungkol sa kanila. Siyempre pinalagan po yan ni Congressman Acop and Company. Alam niyo naman po yung nangyayari, no? Hindi po normal, no? Ito lang po talagang kung titignan ko yung kung nangyari ba, pilit kong binabalikan kung nangyari na ba tong ganito na nasa ang daming hinaharap na problema ng Pilipinas. Ang hirap nung parang wala kaming pakialam diyan, no? Itong ginagawa ng mga congressman ngayon at kasama po ng ating mga cabinet officials, no? Wala kaming pakialam kung marami kayong problema kayong mga Pilipino, no, yung alam niyo reaction ng mga Pilipino palag na lahat eh. Alam niyo sa totoo lang, kung ngayon magkakaroon ng eleksyon, tatambakan talaga kayo ni BP Sara. Lahat ng ginagawa ninyo na nagmamarka yan sa mga Pilipino, no? Wala po kayong ginagawa sa Kongreso para malutas yung wala kami nakikita, no? Ang lagi naming nakikita yung sikat na sikat kayo. Tuwan-tuwa siguro sila, yung ego nila siguro ay punong-puno ngayon na sila po ay laging nasa news. Magbukas ka ng Facebook, Twitter, silang bida. Sabik po ba kayo kasi di ko maintindihan talaga ano yung purpose ng mga congressman, no? Kitang-kita po, daming problema ng Pilipino. Pati naman itong mga cabinet official, wala po talaga. Galit po talaga, lalo nyo pong ginagalit. Alam nyo yung mga ginagawa ninyo? Galit na yung mga Pilipino, mataas ang presyo, bilihin, no? Wala naman kayong kalutasan. Wala pong kalutasan talaga eh. Ang laging naririnig, binomba na naman tayo ng China. Alam nyo, sa totoo lang, kala nyo yung, bayan itong mga natin. Alam nyo, sabi ng mga Pilipino, wala kaming pakialam dyan. Dapat meron sa inyong nakikinig, no, sa kanila. Yung akala nyo, hirong-hiro kayo na nakikipagbabag kayo sa China. Mas gusto po namin, no? Mas gusto po namin na yung China, kaibigan kaysa kaaway. Nakikita namin yung nangyayari sa Ukraine, no? Nakikita namin yung mga digmaan sa Israel at
sa pagitan ng Israel tsaka ng mga Hamas, sa pagitan ng Israel tsaka mga Iran. Ayaw namin nun. Feeling nyo, hirong-hiro, ibang klase to, hindi nagawa to ni Duterte. Tama. Hindi talaga gagawin niya na matalinong Pangulo. Bakit makikipagbabag ka? Pwede mo naman kaibiganin. Alam niyo yun? Tapos eto, imbis na makakita po kami, wala po kami naririnig. Paano malulutas? Laging magsasalita si Tambi na, sa June, bababa na ang presyo ng bigas. Pagdating ng June, sa July, bababa na presyo ng bigas. Pag July na. Sa August, bababa na presyo ng bigas. Pagdating, ngayon, August na. Sa September, parang frustration lang ang natatamo namin. Tapos mananakot na, lalabas na ang ICC. Ano ngayon? Wala na po yung mga taong ginugutom ninyo. No? Tapos ngayon, ininsulto nyo pa. Hindi na mayaman. Hindi na mahirap. Hirap na hirap mamalengke. Tapos mababalitaan ng mga tao. Alam niyo po, lahat ng tao ngayon galit. Kung sino man yung nakaisip na naiahon niya. Kung nag-iisip pa po yung Pangulo, yung sabihin nyo na iahon niya yung 2.5 million mula sa kahirapan dahil sa kwentang 64 pesos, parang parang hirap na yung mga Pilipino. Huwag kang mag-alala, hindi ka naman na mahirap. So yan mga kaubayan, alam niyo po kung ano naiisip po. Gusto po nilang gawing mga bangag din, no? Bangag yung mga Pilipino. Biruin mo mga kaubayan, yan nga po yung sinabi na 64 pesos per day, no? Kaya lang mabuhay at hindi na pwedeng sabihin na mahirap pa lang. Nako, ikaw na mayroon kang 100 pesos ngayon, araw na ito, mayaman ka ngayon, ha? Huwag mong isipin na mahirap ka. Kaya-kaya mo maitawid ang buong mag-araw ng 100 pesos lang ang pera mo. May sobra ba yan? Kasi 64 lang di ba? May ano pa yan. May sobra ka pa. So yan mga kaubayan, marami tuloy ang nagtatanong, no? Ano ba? Sino-sino ba itong mga mga nandyan sa NEDA? Saan sila graduate? Ano yung mga pinag-aralan nila? May napanood po ako isang vlogger din po sa sa social media. Sinasabi niya, matatalino siguro itong mga nagtatrabaho dito sa NEDA kasi naka-come up sila 64 lang, pwede ka ng sa 21 pesos lang, pwede ka ng sabihing mayaman sa pagkain. Sabi niya, di ba ang mga nagtatrabaho sa NEDA, mga statistician, di ba? Mga ano pa ba? Ano bang mga pwedeng magtrabaho diyan? Mga researcher, developmental researcher, di ba? Ano pa? Kasi survey, research. Ano pa, mga kababayan? Mga political science. Ano pa? Business. Mga economic graduates, di ba? So, sobrang dami siguro na matalino dyan sa NEDA, no? Baka nasubrahan na kayo sa talino. Mga bangag na rin ba kayo? Sige nga, kayo nga ang mamili ng 21 pesos lang ang ninyo. Pera. Marami ako napapanood ngayon sa Facebook, talagang matutuwa kayo. Yung 21 pesos nila, alam niyo ba kung anong inabot? Ito, challenge mga kababayan. Sana, nila, no? Lahat, no? Lahat ng nakaupong government official from barangay capte sabihin ng tanod ay wag nang tanod kasi wala naman silang pakialam sa kung di ba? Sa barangay officials na lang papunta sa presidente. Ngayon, bibigyan kayo ng 64 pesos. Kailangan challenge ito Kailangan maano talaga ninyo, ma-perfect ninyo hanggang gabi. May kakainin kayo sa 64 pesos. President Bongbong Marcos Jr., wala ka bang sasabihin dyan sa NEDA? Hindi mo ba yan sisibakin? Di ba? Nakakahiya po yung mga pinagsasabi nila. Iniinsulto ba nila ang sambayan ng Pilipino? Or gusto nilang gawing zombie yung mga Pilipino? Yung mga zombie kahit hindi na kumain yan di ba?
Basta bangag na, kahit na hindi na kumain, zombie na eh. Oh. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Ay nako. Well, anyway mga karibin natin, ano naman po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video na to, ay comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong reaksyon patungkol dito, right? Maraming salamat po.